sa mga seniors. Mahaba pa buhay natin, marami pa tayo gagawin sa buhay. Actually, kaka-lecture ko lang sa mga 5,000 seniors ng isang araw. Nakita ko maraming seniors malungkot. Iniisip nila parang napabayaan sila, ano pa gagawin nila. Yung mga anak nila, baka hindi sila binabantayan o medyo mababa ang tingin sa mga seniors. Wala sila magawa. Pero marami pa tayong magagawa. Tingnan natin to. Number 1, okay? Siyempre, may purpose pa tayo sa buhay, di ba? Basta nabubuhay, may purpose pa. Kung wala ng purpose, di dapat wala na dito, di ba? Ganun lang ka-basic yun Maganda, lagi nag-aaral, lifelong learning para gumagana yung utak natin. Number 2, maraming mga senior nagrereklamo, masakit ang katawan, ganito nararamdaman. Yung mga back pain, very common. Mga high blood, sakit sa puso, yung mga arthritis. Ang hindi alam ng karamihan, the body can heal itself at any age. Okay? Magaling ginawa ng Diyos sa katawan natin, nag-a-adjust yan, inaayos niya. Meron nga nagtanong sa akin Doc, may bara yung puso ko. Hindi na daw ako maoperahan sa puso, matanda na daw kasi ako, pwede pa ba ako gumaling? Sabi ko, pwede pa gumaling. Yung iba nga laging masakit ang dibdib, maintenance lang sa gamot. Yung puso, minsan gumagawa siya ng heart collaterals. Nagkakaroon ng mga dagdag na ugat. At dahil dito sa mga dagdag na ugat, lumalakas ulit yung puso nila. So, merong mga paraan na lumalakas ulit yung katawan natin. Kahit yung mga arthritis, basta konting tiyaga lang, isipin mo lang bata ka pa. Okay? Kasi pag inisip mo matanda na, doon tayo lalo maghihina. Number 3, kailangan mag-focus na tayo dito sa kinakain natin, tsaka sa health natin. Kung dati, puro fast food, puro unhealthy kinakain. Ngayon, dapat mas maraming gulay. Lagi ko nga pinapayo, kung kaya nyo tanggalin ang baboy at baka sa pagkain nyo, mas maganda. Or at least, once a month o 2 times a month na lang. Kasi yung baboy baka, hindi natin masabi. Meron talagang may mga steroids, may mga antibiotics, medyo hindi maganda sa katawan. So, isda, manok, tsaka gulay, mas maganda. So, exercise din, syempre, lakad-lakad. Number 4, kahit senior, actually maraming ang time Pwede mo i-pursue kung anong gusto mo. Pwede yung iba nagluluto, o yung iba sa arts, o yung iba merong ginagawang mga handicraft, o kung anong hobby mo, pwede mo gawin ngayon. Hindi para kumita, para lang ma-express yung sarili mo. Diba? Marami akong kilala ganitong ginagawa. Good for the brain, maganda yan sa katawan natin. Number 5, napakahalaga. Pag senior tayo, syempre, ang dami mo na natutunan Ang dami mo na trabaho, pinasok, di ba? Alam mo na. Pwede ka mag-mentor, magturo sa mga kabataan. Di ba? Pwede mo naman gawin libre, di ba? I-mentor mo, turuan mo sila. Habang tinuturuan mo sila, nakabigay ka sa next generation, pero maganda rin para sa'yo. Pag nagtuturo kasi, nagsha-sharpen din yung mind natin. Number 6, pwede mag-travel, pero mahal mag-travel. Kaya ginagawa ko to pang Pinoy. Pwede naman explore local nature Kung ano lang malapit. Kung ano lang malapit sa inyo. Baka may park, maglakad sa mga puno, o kung may beach na katabi. Pwede po yan. Maganda yan for relaxation at maganda sa mental health natin. Number 7, syempre, every day, kailangan ang senior may kinakausap na tao. Hindi pwede nakakulong lang na kayo-kayo lang mag-asawa ang nag-uusap. Mas maganda may kausap na ibang tao every day. Maganda yun sa utak. May ibang input, kundi mag-iinit lang ulo mo. Pwede kayo mag-meet sa mga friends mo dati, sa high school, sa college, sa group nyo, mag-connect sa family, kahit online. So, kailangan po yan. Number 8, ito maraming gumagawa nito. Pwede kang magsulat. Libre na ngayon ng Facebook, libre na YouTube. Diba? Pwede kang magsulat ng vlog mo, mag-vlog ka, o mag-video ka, mag-live ka. Maraming gumagawa niyan Di ba, walang nanonood. Kung ano man yung passion mo,
okay lang yun, i-express mo kung ano yung talent mo. Yung iba, gumagawa ng family tree. Yung ninuno nila, nire-research nila, ginagawa nila sa isang diagram. Pwedeng family album, kasi walang gagawa niyan eh. 'Di ba? Usually, yung kabataan, minsan, bahala na yung magulang, hindi nila alam saan nanggaling, 'di ba? Kung may ipon man, syempre, dapat pasalamat tayo sa lolo, lola, great-grandfather, great-grandmother, para alam mo saan ka pinanggaling, 'di ba? Baka may lahi kayo ng Spanish o iba, 'di ba? So, maganda yan. Family tree, family album, napakaganda. Number 9, yung iba nag-a-adapt ng pet o nag-aalaga. Gumagawa ng charity work. Yung mga stray dogs, stray cats, pwede rin yan. O nag-aalaga ng isda, pwede rin. Number 10, syempre, merong mga tumutulong sa spiritual activities, sa simbahan, pwede rin naman. Stress reduction, yung iba nagtata-ichi, may iba nag-yoga. Pwede naman yan. Marami rin gumagawa dyan. Sa barangay, meron din mga group, di ba? May mga OSCA at iba pa. Number 11, kailangan, kahit senior, aware ka sa current events. Hindi naman dapat babad sa balita, pero at least alam mo ano yung bagong balita, bagong gadget, bagong artista, bagong issue. Pero pag aware ka, syempre senior na eh. Baka makashare ka ng wisdom mo at healing at helping. Kasi yung mga kabataan ngayon, mapusok, di ba? Mainit ang ulo. Gusto away, gusto fighting, gusto gera. 'Di ba? Tayo mas matatanda, yung iba dumaan pa World War II. So, pwede ka mag-share ng opinion mo. Hindi ka naman makikipag-away. Number 12, pwede mag-volunteer, 'di ba? Pwede magturo, pwede mga emotional support, magdalaw sa ibang may sakit na kababata mo. Okay, mag-charity work, magturo. Marami pong magagawa. So, lahat ito magagawa natin pag senior na. Tsaka dapat syempre, positive mindset. May kasabihan nga di ba? Every gising is a blessing, di ba? Tapos sasabihin na iba, ay matanda na yan. Actually, ang mga senior kadalasan nakakausap ko, hindi naman sila takot pumanaw eh. Ang mas takot pumanaw yung mga bata. Yung mga matatanda, alam naman nila na isa may paniniwala, alam naman nila may kabilang buhay, mas busy pa tayo dun sa kabilang buhay. May kasabihan, believe and achieve. Basta naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka sa universe, you will achieve. Doubt and you're out. Pag nagduda ka na wala na pag-asa, dun ka talaga matataranta. So, ilabas mo lang yung talent mo, lalo na yung iba nga sila, Warren Buffett, naging billionaire at age 70 eh. 70 years old siya, yumaman. Doon kumita yung stocks niya. Si KFC, Colonel Sanders, 65 years old siya nag-start. Nag-umpisa pa lang nung Kentucky Fried Chicken niya. So, marami pa tayong magagawa kahit senior. May purpose pa tayo sa mundo. Dagdag ko lang konting tips. Age 40 up. Paggising, syempre may konting adjustment lang, di ba? Mas masakit yung katawan, mas dahan-dahan ng galaw. Huwag biglang twisting, huwag biglang upo, baka mahilo. Yun lang, mas dahan-dahan para mag-balance lang yung sa ulo natin. Hindi mag-vertigo, hindi mahilo. Sa umaga, isang basong tubig, lagi ko sinasabi, napakahalaga pag inom ng tubig. 1 to 2 glasses. Ang bawal lang yung 3 baso sabay-sabay. Yung 3 glasses, baka malunod yung puso eh. O 2, basta inom, pahinga, bigyan mo ng gap. Napakahalaga tubig. At least 8 glasses or more in a day. Konting stretching, kasi hindi na pwede walang stretch. Unti-unti, kung kailan hindi masakit ang katawan, konting stretch. Kasi nag-a-adjust yung katawan natin, lalo na may back pain. Hindi pwede lagi nakaupo Upo, tayo. Hindi rin tayo makatayo ng matagal, masakit na tuhod, hindi rin makaupo ng matagal. Kaya nga palit-palit upo tayo, upo tayo. Mas maganda rin yung upuan nyo may malambot na kutsyon. Huwag na kayo umupo sa bangko, bangkito, o matigas na silya. Dapat may kutsyon lagi kasi sasciatica ka. Piriformis, may ipit yung mga nerves mo sa puwet, mamamanhid yung paa.
Yan, stretching. Move deliberately, walang jerky movements, yung biglang ikot, biglang takbo, o biglang akyat ng hagdanan. Isip mo, bata ka pa, biglang akyat kasi usually medyo mabagal na reflexes natin. So, lahat na gagawa, dahan-dahan lang. Healthy ang breakfast dapat. Tulad na sinabi ko, bawas baboy, baka. Bakit? Hindi lang sa puso. Prostate, ayaw rin ng beef. So, maraming ayaw eh. O, cancer risk, gusto mo rin bawasan yung red meat, di ba? Itlog, pwede. Oatmeal, pwede. Yan, prutas, pwede. Yung gamot, wag kakalimutan kung may maintenance kayo. O, ayoko naman masyado maraming gamot, pero kung meron kayong maintenance, wag kakalimutan. Kung alanganin kayo, kung before meals, after meals, gawin mo na lang after meals. Kung nalilito ka. Yung iba kasi masakit sa tiyan, yung iba hindi masakit sa tiyan. Huwag masyado magpaka-stress, huwag masyado magpakapuyat kasi pag stress, naka-high blood, tumataas ang blood sugar, tumataas ang heart rate, ayaw natin. Iwas sa init talaga. Iba yung panahon ngayon eh. Kaya kung gusto mo mag-exercise, ito hindi to advisable. Nag-exercise, nagpapapawis. Pag senior, hindi ko ina-advise. Pwede siguro sa gabi. O sa umaga, maagang-maaga o sa mall. Pero yung ganyan, mainit, hindi na okay. Kasi baka ma-heat stroke. Iba yung init ngayon eh. Iba yung init ngayon. Ayan, oh. Iba yung init. Iwas sa accident. Yan, very common no? Mga accident no? Very common kayo magsabi. Ilang beses na na-accident si lolo, si lola, si tatay, si nanay. Usually may accident muna eh. Pag nahulog, na hip fracture, bumagsak, yun na yun. O, pag may lamat na, tuloy-tuloy na yung sakit eh. Kaya ito, mga handle, dapat stable, di ba? Talagang medyo OA ako eh. Pagdating sa ganyan eh. Sa CR, kailangan may upuan na plastic. Okay, habang nagsha-shower, ako nilalagyan ko pa ng tuwalya sa sahig para hindi madulas. Kasi sobra dulas ng tiles ngayon. Pag senior, madudulas ka talaga. Ingat sa kuryente, sa banyo, yung mga nagcha-charge. Nako, makuryente. May kilala ko na kuryente, bumagsak sa heater. Yan, no? Pag dumi, ingat din. Hindi pwede sobrang ire. Dapat malambot ang dumi. May pakwan, may papaya, may konting pears, o may pinya. Konti-konti lang. Para lumambot yung dumi. Mas okay na nga dumumi ka 2 times a day kaysa yung i-ire. Kasi yung sobrang ire, constipated, pwede hindi lang almoranas, pwede ma-heart attack. Yan, ma-high blood ka dyan. Yan, prayer, bawas sa palpitation. Walking is the best exercise. Mas maganda rubber shoes. Okay? Lagi ko sinasabi rubber shoes. Ingat lang na wag madulas ha. Wag madulas sa rubber shoes. Minsan, pag bago yung rubber shoes, masyadong madikit eh. Tsaka mas maganda may kasama, hawak lang. Light weights lang yan, mga 3 pounds, 4 pounds, 2 pounds, ganyan lang pwede na. Okay, bigyan ng list kung anong gagawin for the day. Basta, nasa attitude lang yan eh. Marami pa tayong magagawa. Reach out to family and friends. Yan. Ito ang pinakamasaya sa lahat. Okay, hindi nyo naman kailangan maraming pera eh. Oo. Yan. Tapos kung ano ang mood mo for the day, yan ang gagawin mo sa buong araw. At syempre, nandyan yung partner o wala na yung partner, di doon na lang sa anak. So at least, ma-appreciate natin family and friends. Sana po nakatulong tong video. Hindi lang para sa seniors, para sa lahat ng kababayan natin. God bless.